Hello mga lalabs, mga bayots. Good afternoon everyone. At pag-uusapan natin itong issue ni VP Sara kung kamakailan ay dumulog si VP Sara sa last resort ng gobyerno ng batas sa Pilipinas. Yun ay ang pinakataas-taasang korte sa Pilipinas or kahit saan mang bansa, mayroon silang Supreme Court. So yun, dumulog si VP Sara dahil hindi na niya kaya ang pambababoy at tawag dito, pamumulitika ng mga tongresistang nakatanggap ng mga malita. Ito yung mga mukha ng mga putang inang mga mukhang pira na yan. So, nang dumulog si VP Sara sa Supreme Court para ipatigil kasi nag-file siya ng certiorari petition sa Supreme Court na ipahinto ang mga kahibangan ng mga putang inang mga, lalo itong mga babaeng ito, mukhang mga BIR, yung mga babaeng inurungan ng regla, lalo na ito si Jonel, tapos ito yung siya, Abugaga, yan, si Luestro, na sabi ni VP Sara, may utang daw yun na 8 million or 10 million sa law firm ng kanyang mister at tinago ang kanyang asawa na may kasong rape ng gahasa ng minor de edad. Tinago niya, abogada siya. Partida. Tapos yung sa likod, ito rin yung din, mukhang pera. Mga mukha ng mga putang ina. So, umaksyon kaagad ang Korte Suprema. So, ito yung breaking news. So, yan, basahin nyo sa baba. Korte Suprema pinakukomento ang Kamara sa petisyon ni VP Sara sa kanila dahil nga may complaint doon si VP Sara na lumabag na naman sa 1-year bar rule itong ban rule, no? Ito sila Dilima dahil sa sobrang excited nila. Tapos 2 beses pa si Dilima nag-file ng kanyang petition or impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung una, nung February 2 yata yun. Excited sila noon, sila ni yung kakatawa nga eh. Yung convicted felon na child abuser na si Franz Castro, kasama doon. Nag-file. Tapos, matatapos ang 1-year bar ban rule ni VP Sara is February, I think 7. 6 or 7, something like that. Tapos sila, dahil sobrang excited, hindi nakapaghintay. February 2 pa lang, nag-file na ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, which is technical na naman iyon. So, isa yan sa mga complaint ni VP Sara doon at marami pang iba. So, kukomento sila ngayon. So, naglabas ng mahalagang hakbang ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpapatuloy na impeachment proceeding sa House Committee on Justice. Hindi naman sila pwede maggawa ng little or small impeachment laban kay VP Sara dahil nga hindi naman sila impeachment court. Ang sabi ni Dilima doon, may pa-blood bath pang sinasabi si VP Sara pero hindi naman humarap dito. Paano kayo harapin ni VP Sara? Hindi kayo impeachment court. Sa Senado, oo, hindi talaga siya pwedeng hindi aatin doon. Talagang ilalabas ni VP Sara bawat bato sa kanila ng kanilang kalaban ng mga ebidensya ay mayroon silang nakahandang kamagong na ipanangga doon or ibabalik sa kanila ang kanilang mga akusasyon against the Vice President. So doon dapat hindi pumunta si VP Sara doon sa pagdinig sa Kamara de Representante. Dahil sinabi na nila mayroon na silang enough votes. So dapat dalhin na nila yun or dinala na nila iyon sa proper forum. Doon ay kung saan ay ang Senado. Doon siya i-impeach. Hindi sa Kongreso. Pero ayaw na dahil bakit? Sabi ng iba, natakot sila dahil doon si Marcolita.
Eh. So ayon sa opisyal na press briefing ng Korte Suprema, pinagsama o consolidated ang mga kasong inihain nina Attorney Israelito Torion at VP Sara Duterte at inutusan ang mga respondent kabilang ang Kamara na magsumiti ng kanilang komento sa loob ng 10 araw. Ayan. Tutyo na naman ang inyong ambisyon na si VP Sara ay hindi makatakbo, pabagsakin at hindi makatakbong presidente sa 2028 dahil according to Dilima, kapag mawala si VP Sara sa kanilang landas, ma-impeach, hindi na makatakbo kahit barangay captain, sabi na si Risa Hontiveros na daw ang magiging number 1 contender. Hello! Ayun nga ngayon sa mga survey. Nakakatawa nga ang ni Risa Hontiveros. Kanyang tawag dito, numero, magiging contender highest. Naku po, ambisyosong aso to si Dilima. So, yun. Nilinaw rin ng Korte Suprema na ang mga petisyon ay kumu-question sa constitutionality ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Matatanda ang naghain ang kampo ni VP Sara ng petisyon for certiorari and prohibition upang ipatigil o questionin ang umano'y paglabag sa tamang proseso ng impeachment sa Kamara. Ayan, sa din yan. Kasi hindi nga sila impeachment court. So bakit meron silang little impeachment against the Vice President? Bawal yun. So sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang impeachment proceeding sa House Committee on Justice habang sabay na tinututukan ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa nasabing petisyon. Sa gitna ng mga kaganapang ito, lalong tumitindi ang usapin, hindi lamang sa nilalaman ng aligasyon o ng mga aligasyon, kundi sa legalidad, proseso at hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. I stand with the Supreme Court. Ito ang mga to kasi, mga diputang mga bayaran to. Binabayaran ito sila, the first place, nila ni Martin Romualdez, ni Lisa Mapalaca Marcos, at saka ni Tambaloslos, yung naghihingalo di umano nandoon ngayon sa St. Luke's, eliminated na daw ng 2:51 AM, nasa freezer according to yung si Agent Morales. Yun. Sila yun nagbabayad sa mga to para gipitin si VP Sara at may isa pang hidden agenda itong mga makakaliwang grupong kagaya nila Dilima. Kapag mapabagsak nila si VP Sara, kakagatin din nila itong Marcos o kung sino man ang politiko na ikakampanya ni Marcos pagka-presidente. Kakagatin nila yan Nakikipagsabuatan lang sila ngayon dahil malaki ang nakikita nila or nahihita nila sa administrasyong Marcos dahil unang-unang mga makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP and PNDF ay nakakapagpalakas ng kanilang puwersa, nakakapang-recruit sila ngayon sa mga kabataan, malaya sa doon mga eskwelahan, at the same time nagkakapera pa sila dahil yung mga party list ng mga makakaliwang grupong ito ay binabayaran. Di umano ng mga mali-malita na pera para pabagsakin si VP Sara. Yan galawan ngayon ng administrasyon ni Bongbong itong Martin Romualdez mag-insan na to. Ginamit ang mga makakaliwang grupong komunista na to para pabagsakin si VP Sara gamit ang pera ng taong bayan. Mga animal kayo, magkandamatay na sana kayong lahat. Mga pasakit kayo sa mga Pilipino, wala din naman kayong kwenta. Sa lahat ng mga bumoto sa mga putang inang ito, putang ina din ninyo, ang bububo ninyo. Tingnan ninyo mga lugar ninyo. Kung asinso ba, na sila ngayon nakaupo dyan ng mga kongresista. Itong mga party list, wala man tong lugar. Wala itong bilang. Namimira lang to.